Hallelujah. Praise the name of the Lord. Jesus Christ, King of Kings and Lord of Lords. Salamat Panginoon. At kami ay, yes Lord, salamat po sa iyong kabutihan. Napakabuti mo at kami ay muling nagising. Thank you, Jesus, sa iyong kabutihan. Thank you, Jesus. Hallelujah. You are good at all times. Salamat, Panginoong Diyos, sa iyong kabutihan. Hallelujah. Father God, Lord Jesus, Holy Spirit. Thank you. At kami ay muling nandito upang ikaw ay aming parangalan. Upang ikaw ay aming sambahin. Upang ikaw ay aming kilalanin at pasalamatan sa lahat ng pagkakataon. Ikaw ang nararapat at walang iba. Oh, Lord Jesus. Hallelujah. Salamat po. Thank you for everything. You are good at all times. Salamat po. Please, Jesus. Ano man ang aming mga sitwasyon sa buhay, ikaw ang aming itinataas. Ikaw ang aming tinitingnan. Sa iyo kami nakatingin, Panginoong Jesus, hindi sa tao o sa sino pa man, kundi sa iyo. Para sa iyo ang lahat. Ang batayan ng ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo, John 3:16. For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. Happy moments, praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. Every moment, thank God. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Ayan. Nagpalit si Tita Bits ng damit dahil sobrang init. Okay, so ito na lang tayo. God is good all the time, and all the time, God is good. Ayan. So, welcome dito sa ating live. Ngayon ay July 7, 2025. Thank you, Jesus, sa kanyang kabutihan. You know? So, parang madilim ang ating ilaw. Ayan, liwanagin natin ng kaunti. At ang ating lights. Tingnan natin yung ating lights. Ano na pala yan. Okay, so welcome dito sa ating live. Facebook joiners, Facebook viewers, YouTube viewers. Welcome sa ating Team Jesus. School of Faith. So ngayon ay nasa July na tayo, the Lord willing, no, as the Holy Spirit leads us, ay matapos natin ang taong 2025 at mayroong mag-graduate sa inyo. Hallelujah, the Lord willing. So magpuri tayo sa ating Panginoon at maraming salamat dyan sa inyong paghihintay habang si Tita Bits ay nagpalit o nagpanibagong live. Hallelujah. Okay. Puri tayo sa Diyos.
Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Lord. Thank you, Lord. Yes, Jesus. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, na bago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Yes, Jesus. Oh, hallelujah. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama. Kay ganda ng buhay na nasa Kanya, purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Oh, hallelujah. Yes, Lord Jesus. Nandito po ang aming mga buhay, aming inaalay sa inyo. Wala na pong halaga kung ano man po ang meron sa mundo kung hindi ka namin kasama. Kung hindi lang dahil sa inyo. Kaya Panginoong Diyos, maraming salamat po sa inyong pagpili sa bawat isang nandito. Ang realidad, ang realisasyon ng aming mga isipan na walang halaga ang buhay kung wala ka, Panginoong Jesucristo. Maging anuman po ang aming mga tagumpay, maging anuman po ang aming mga ginagawa. Lahat ng ito ay walang saysay sapagkat ikaw, Panginoong Jesucristo, ang binigyan ng otoridad ng Diyos Ama. Sa iyo lahat, ikaw ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay sa mundo. Sa makatuwid, anong mayroon kami? Anong bagay na maari naming maituring na amin, maging ang aming mga buhay ay hindi sa amin. Oh, hallelujah. Ang meron lamang kami ay ang aming kaligtasan
na inyong ibinigay sa pamamagitan ng aming pananampalataya, at yun lang ang aming maipagmamayabang, na nang dahil sa aming pananampalataya sa iyo, Panginoong Jesucristo, naging buo ang aming buhay, nagkaroon kami ng panibagong buhay at hindi mamamatay, sapagkat ikaw ang aming Diyos na pinaglilingkuran at ikaw ay buhay. Jesus is alive. Hallelujah. God is not dead. He is alive. Oh, hallelujah. Yes, Father God, in the name of Jesus, maraming salamat po. Nandito kami, nagpapakumbaba sa trono ng iyong kaawaan. Kinikilala namin na wala kaming magagawa kung wala ka. Kaya patawarin mo kami, ano man ang aming mga nagawang kasalanan sa aming mga isipan, sa aming mga puso, maging sa aming mga bibig, sa aming mga pananalita, sa aming mga ikinikilos, na hindi naman naaayon sa iyong kalooban, Panginoon. Patawarin mo po kami, Lord, at gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong presensya. Salamat po sa kapatawaran, habang kami rin po ay nagpapatawad sa mga taong nagkasala sa amin, sa mga taong nanlalait sa amin, sa mga taong nanlilibak sa amin, sa mga taong sa akala nila sila ang masigit pa kaysa sa amin. Panginoon, patawarin mo po sila, Lord, at bigyan mo kami ng pusong puno ng pagpapakumbaba, na ikaw ang nakakaalam. You are a fair judge, at alam mo po ang katotohanan. Patawarin mo sila, hayaan mong ang iyong pagmamahal ang kanilang mararanasan, at hindi ang iyong galit, Panginoon Jesus. Oh, hallelujah. Salamat po, at we welcome your Holy Spirit in our midst. Ang sabi mo, 2 or 3 gathered in your name, you are in our midst. So kami naniniwala na nandito ka ngayon sa aming kaligitnaan, Panginoong Jesus. Oh, hallelujah. Let's welcome the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power and Lord, nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power and Lord, nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Hallelujah, Father God. In the name of Jesus, sinasamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Mangusap po kayo sa aming kalagitnaan, Banal na Espiritu. Take over. Itago mo po ang iyong lingkod sa cross ni Panginoon Jesucristo, na hindi ako ang makikita, kundi ang makikita ay ang kabutihan mo, ang iyong pagmamahal, ang iyong kaawaan, ang iyong mga pagpapalang siksik, liglig, umaapaw sa mga nakikinig sa inyo. At Lord, dinideklara namin ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus, at bigyan mo kami ng maayos na internet connection nang sa ganun po ay matiwasay namin matapos ang iyong Bible study. Lahat ng ito ay aming hinihiling at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesucristo at ng Banal na Espiritu. Lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama.
Amen. Hallelujah. God is good all the time. And all the time, God is good. Amen. So, mayroon naman pala ako mga damit na long sleeve. So, kaya yun. Sabi ko, ano bang mga susuotin ko ngayon, Lord? Kaya yun, nagdala ako ng mga damit na nakahanger. At yun ang inyong nakita. Nakita at naka-90s lang ako doon dahil mainit. Oh, di ba? Hindi yun ang pwedeng makita ng publiko, mga ka-Team Jesus. Kaya salamat sa inyong paghihintay dyan. Kahapon, noong nakaraang Sabado, ay tinuruan tayo ng banal na espiritu kung ang pagkukumpara kay Panginoong Hesukristo, no? Ang pagkumpara kay Panginoong Hesukristo kung doon sa mga anghel, mga ka-Team Jesus. So, okay, so ngayon ay alam na natin na si Panginoong Hesukristo ay hindi siya pwedeng ikumpara sa mga anghel, sapagkat ang mga anghel ay mga espiritong ginawa lamang ng Diyos o pangsambahin ang Diyos Ama. Samantalang si Panginoong Hesukristo, siya ang mismong anak ng Diyos na sa pamamagitan ng isang berhen ay doon siya ipinanganak at naging tao at nagsakripisyo para sa sanlibutan. Dahil ganun na lamang ang pagmamahal ng Diyos Ama sa sanlibutan, na kahit ang kanyang mismong anak ay hindi niya ipinagkait upang sa ganoon kung sino man ang gustong makatanggap, ang maniwala sa kanya, tanggapin siya, baguhin ang kanyang buhay, ay hindi mamamatay kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayan, so kung mamamatay man tayo dito sa lupa, yan ay transition lamang. So, nagpalit lang tayo ng ating tahanan o kaya residence. Residence, no? My residence is in heaven. At tayo ay lang tayo dito, journey. So, tayo ay naglalakbay lamang sa sanlibutan, subalit ang ating residence ay sa langit. Okay, so dito tayo. Yun ay nasa Hebrew, no? Nasa Hebrew chapter 1. Kaya dapat at walang ibang nakaupo. Ang mga anghel, si Satanas, hindi siya pinaupo ng Diyos Ama sa kanyang kanan. Si Panginoong Hesus lamang ang pinaupo sa kanyang kanan habang sabi ng Diyos Ama, hinihintay, no, na makikita niya ang pagbagsak ng kanyang mga kaaway. Oh, hallelujah. Okay, so dito tayo mga ka-Team Jesus. By the way, natanggap na ba ninyo ang mga pagpapala na ibinigay ng ating Panginoong Jesucristo sa inyo noong nakaraang kahapon ba yun? Kahapon ba yun? Sabi ni Sharon ay magpadala na siya at mayroong 3 na binigyan ng Holy Spirit ng Biblia, si Sis Crystal, sino pa yan, Sharon? Sis Crystal, si Michelle, at yung isang, si Michelle Gook, at yung isang Michelle. Asa na ang isang Michelle na yun, Sharon? Michelle Riga ba yun, Sharon? Nandito ba yun siya? So, congratulations sa inyo, sa inyong katapatan. At mayroon kayong pananagutan diyan sa ating Panginoong Jesucristo dahil itong mga Biblia na ito ay itinanim natin seed yan sapagkat mula sa ating Panginoong Jesucristo. Sa makatuwid, ang gagawin ninyo diyan ay gamitin ninyo yan kasi may obligasyon tayo na matuto sa salita ng Diyos. Pag hindi nyo binasa yan, nako, magiging sumpa ninyo yung
Biblia na yan kung hindi nyo binasa kasi seed yan eh. Ibig sabihin ng kailangan mamunga yun, kailangan tumubo yun, kailangan mamunga yun. Kaya ang inyong Biblia, kailangan na magamit natin yun. No? So yan, no? Mayroong tatlo na nag-request ng, ayan si Michelle Riga. Oh, mayroong tatlo. So, sino-sino na dyan, Sharon, ang maging qualified para sa ating Team Jesus members, para madagdagan tayo at makatanggap sila ng mga pagpapala, yung raffle draw. Okay. So yan, no, mga ka-Team Jesus. At paalala sa atin, yung ating emergency fund ay non-refundable yung emergency fund natin, mga ka-Team Jesus, na 100 bawat buwan. Sapagkat ito ay ating parang contribution, offering natin, na ibabalik natin sa Panginoong Hesus, na kung saan, kung mayroon mang mga disgrasya, mga sakuna, trahedya at iba pa, hindi natin pinagdadasal yung mga trahedya na yan. Subalit may mga pagkakataon na hindi natin hawak, tanging ang Diyos lamang. So yung pera na nakalaan doon, yun ay seeds natin sa pamilya na yan. No? Sa pamilya na yan, na maaring sila ay makatanggap ng maximum of 3,000 pesos. Halimbawa, mayroon silang na-ospital o at least 3,000 ang pang-down payment para makapasok sila sa ospital, mayroon silang makuha, mayroon silang maibigay. O no, God forbid na ma-ospital tayo, hindi natin yan pinapangarap na mag-ospital, may isa sa pamilya natin na ma-ospital o kaya may trahedyang mangyari. No, the Lord will keep us and will protect us in the name of Jesus for His purpose and glory. Pero di naman natin alam, so yan ang ibibigay natin doon bilang tulong sa ating mga kapamilya, no, mga ka-Team Jesus. Yung kanilang immediate family ang tawag doon, immediate family. So pag ikaw ay may asawa, ang immediate family mo, kung ikaw ay asawang lalaki, immediate family mo, asawang babae mo, mga anak mo. Kung ikaw ay single, at wala kang asawa, nandoon ka sa mga magulang mo, ang immediate family mo ay ang nanay, tatay mo, mga kapatid mo. Yan ang sinasabi nating immediate family. Okay? So, hindi natin napapangarapin na magkasakit si ganito, ma-ospital si ganyan, magganito, ganyan, hindi natin yan pinapangarap. Kaya nga, dinideklara natin ang Psalms 91 sa bawat araw, mga ka-Team Jesus. Nang sa ganoon, God is faithful to His promise, kaya ideklara natin ang Psalms 91. Hallelujah. So dito na tayo sa Hebrews chapter 2 verses 1 to tapusin natin to 1 to 18. Ayan. Hebrews chapter 2, 1 to 18. Ayan ang inyong mga Biblia. Babala sa mga lumihis ng landas. Okay. Sino ngayon ang mga lumilihis ng landas? Babala ito sa inyo. Babala sa ating lahat. Basahin na natin. Kaya dapat nating panghawakang mabuti ang mga katotohanang narinig natin para hindi tayo maligaw. Isipin ninyo ang kautosang ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng mga anghel ay napatunayang totoo at tumanggap ng kaukulang parusa ang bawat taong lumabag o sumaway dito. Kaya hindi tayo makaligtas kung babaliwalain natin ang dakilang kaligtasang ito. Ang Panginoon mismo ang unang nagpahayag ng kaligtasang ito at pinatunayan sa atin ng mga nakarinig sa Kanya. Pinatunayan din ito ng Diyos sa pamamagitan ng mga himala at mga kamangha-manghang gawa at iba't ibang kakayahang kaloob ng banal na Espiritu na ipinamahagi niya ayon sa Kanyang kalooban. Ngayon, tungkol sa mundong darating na sinasabi namin, hindi ito ipinamahala ng Diyos sa mga anghel, sapagkat ito
ang sinasabi ng kasulatan. O Diyos, ano ba ang tao upang inyong alalahanin? Sino nga ba siya upang inyong kalingain? Sa maikling panahon, ginawa ninyong mas mababa ang kalagayan niya kaysa sa mga anghel. Ngunit, pinarangalan niyo siya bilang hari at ipinasakop niyo sa kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay. Ang sinabi ng kasulatan na ipinasakop ng lahat ng bagay sa tao ay nangangahulugang darating ang araw na walang anumang bagay na hindi maipasakop sa tao. Pero ngayon, hindi pa natin nakikita na sakop ng tao ang lahat ng bagay. Ngunit kung tungkol kay Jesus, alam natin na sa maikling panahon naging mas mababa ang kalagayan niya kaysa sa mga anghel para maranasan niyang mamatay para sa lahat. Okay? Para maranasan niyang mamatay para sa lahat sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. At ngayon, binigyan siya ng karangalan at kadakilaan dahil tiniis niya ang kamatayan. Ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay at ginawa niya ito para sa sarili niya. Kaya nararapat lang na pumayag siyang maghirap si Jesus para lubos na magampanan ni Jesus ang nararapat bilang pinagmumulan ng kaligtasan. Sa ganoon, maraming mga tao ang magiging kanyang mga anak na kanyang mapaparangalan. Si Jesus ang naglilinis ng ating mga kasalanan at ang kanyang ama ay siya ring nating ama. Kaya hindi niya ikinahihiya na ituring tayong mga kapatid niya. Ito ang sinabi niya sa kanyang ama. Ipahayag ko sa aking mga kapatid ang mga ginawa mo at aawit ako ng papuri sa iyo sa piling ng mga sumasamba sa iyo. Sinabi rin niya, magtiwala ako sa Diyos. At idinagdag pa niya, narito ako kasama ang mga anak ng Diyos sa kanyang ibinigay sa akin. At dito tayo sa 14. At yamang ang mga anak ng Diyos na binanggit niya ay mga taong may laman at dugo. Naging tao rin si Jesus upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay malupig niya ang diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa ganitong paraan, pinalaya niya sila na naging alipin ng takot sa kamatayan sa buong buhay nila. Excuse me. Kaya malinaw na hindi ang mga anghel ang tinulungan ni Jesus, kundi ang lahi ni Abraham. Ito ang dahilan kung bakit kinakailangang magkatawang tao si Jesus upang maging katulad siya ng mga kapatid niya sa lahat ng bagay. Sa ganoon, siya ay magiging punong pari nila na maawain at tapat, na makapaghahandog sa Diyos para sa kapatawaran ng mga kasalanan ng tao. At dahil siya mismo ay nakaranas ng paghihirap ng tinukso siya, matutulungan niya ang mga dumaranas ng tukso. Hallelujah. Holy Spirit, maraming salamat po sa iyong mga salita. Buksan mo ang aming mga isipan, aming mga puso. Mangusap po kayo upang maintindihan namin ang mensaheng nais mong parating. In Jesus' name, Amen. Okay. So dito ay muli na namang binigyan ng paglalarawan kung sino ba si Panginoong Hesukristo kung ikumpara siya sa mga anghel. Gayong, siya ay itinuring na parang tao lang. Kaya nga, may ibang mga relihiyon na hindi sila naniniwala. Halimbawa, yung Muslim. Hindi na ang mga Muslim ay hindi na kung ang relihiyon nila ay Muslim, hindi sila naniniwala na si Jesus ay Diyos, na si Jesus ay anak ng Diyos. Hindi sila naniniwala
ang turing nila kay Panginoong Kristo ay propeta lang din na kagaya kay Muhammad. Subalit mas mataas pa si Muhammad kaysa kay Jesus sa kanilang paningin. No? Ang may iba ring mga relihiyon na talagang hindi nila kinikilala si Jesus bilang Diyos. Kaya nga, ang kanilang kinikilala lamang ay ang Diyos Ama. Wala ng Diyos Anak at wala ding Diyos Espiritu. So, ang pinaniniwalaan lamang nila ay ang Diyos Ama. Sapagkat ang tingin nila, si Jesus ay isang tao lamang. Ito, nag-reveal dito sa Hebreo na siya ay naging karaniwang tao. Naging karaniwang tao. Ayan o. Bakit siya naging karaniwang tao? Naging karaniwang tao siya sapagkat upang magapi niya ang hari ng kadiliman, ang hari ng kamatayan. Oh, yan o, asaan dyan? Makikita yan dyan sa dito sa verse 14. At yamang ang mga anak ng Diyos ay binanggit niya ay mga taong may laman at dugo. Naging tao rin si Jesus upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay malupig niya ang diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Kaya nga, nung si Panginoong Kristo ay muling nabuhay after 3 days, pinag-aralan na natin yan na hindi siya sa Biyernes namatay, kundi siya ay namatay sa Wibes before the feast, the Passover meal. Hindi siya namatay doon mismo sa Sabat. Hindi siya namatay doon sa Sabat, which is a holiday. So, pagdating ng linggo ay muli siyang nabuhay at yun. Death, where is your sting? Sapagkat si Satanas ang may kapangyarihan sa kamatayan. Alam na natin na kung hindi tayo born again, 2 beses tayong mamatay. Mamatay tayo sa flesh, sa ating katawan, at mamatay din tayo dahil we will be dead in the spirit. So, mas makapangyarihan ngayon si Satanas kung tayo ay nasa kasalanan o mananatili tayo sa kasalanan sapagkat siya ang may kapangyarihan sa kamatayan. Subalit kung tayo ay nakay Kristo na mula sa pagiging patay natin, we are dead in the eyes of the Lord. Kaya nga, mayroong submersion of water. Para sa ganoon, yung pagiging patay natin, muli tayong bumangon, muli tayong nabuhay. 2 beses tayong mabubuhay o nabuhay. Ngayon, we are born again in spirit, at kung tayo man ay mamamatay, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ayon sa John 3:16. Nagkakaroon lang tayo ng transisyon. So, wala ng kapangyarihan ang kamatayan sa atin kung tayo ay naging born again Christian na sa Espiritu. At tayo ay nabaptismo sa tubig sapagkat nasilyuhan na tayo sa ating noo ng banal na Espiritu. Alam natin na tayo ay nasa huling part na ng buhay. We are on the end times. At dumarating na, gumagapang na ang Antichrist o ang 666 sa pamamagitan ng mga teknolohiyang ginawa ng tao. Unang-una yung mga cellphone natin. Would you like to update? Would you like to Tapos meron pa silang tinatawag na
360 days na pwede kang i-monitor kung nasaan ka. Yung aming mga kasama, mayroon siyang 360 days na alam niya kung nasaan yung husband niya, sasakyan ng husband niya kasi dala-dala yung cellphone. So, nandyan, yung anak niya, ang anak niya nakauwi na, ang anak niya ay nakaganyan, o yung anak niya ganun. Although, sabihin mo, for safety purposes man yan, subalit hindi alam ng tao na yun ay party na ng 666. Na kung saan ko kontrolin na ng teknolohiya ng Antichrist ang ating mga buhay. Alam na nila kung saan tayo pumupunta. Doon tayo. Hindi lang natin alam. Kaya yun, do you want to update your ganyan? Do you want to? No. No. Bakit? No? Kaya, namumonitor na, hindi nyo ba alam na yun ay bahagi na ng pag-prepare ng Antichrist sa atin? Sa halip na ipagdasal natin yung ating mga anak, yung ating mga asawa, nasaan na sila, wala na, hindi tayo nagdarasal. Ay, tingnan lang natin ang ating 360, nasaan na yung asawa ko? Nasaan na yung anak ko? Oh. So, wala na. Hindi sa halip na, Lord, let your traveling mercies po sa mga bata. Saan na sila ngayon? Na makaraos po sila, makarating ng maayos sa pamamahay mo, na safe sila, Panginoon, ganon. Doon na tayo tumitingin. Sa ating mga cellphone dahil may 360 tayo na tingnan lang natin, o si ganito, nandiyan na, o si ganyan. Nasaan ka na? Wala ka pa. Bakit nandun ka ba See? Hindi lang natin alam na yan ay bahagi na. Sinasanay na tayo na time will come, hindi na tayo ang mag-control sa ating mga sarili, kundi yung 666 at mahahanap tayo kung saan tayo nang dahil sa dala-dala nating cellphone. No? So, ganun yun mga ka-Team Jesus, hindi lang natin alam. Ngayon, bakit si Panginoong Jesucristo ay masigit pa sa mga anghel? At siya nga, binaba nga siya, bilang Diyos, binaba siya, nagpakatawang tao siya, mayroon siyang laman at dugo. Upang sa ganoon, maging sacrificial offering at madaig niya ang kamatayan. At kung sino man yung tumanggap sa kanya, siya ang itinuring na kaniyang kapatid. Si Panginoong Jesucristo ang itinuring na ating eldest brother siya natin. Kaya nga, Diyos Ama, nandito ako kasabay, nagpupuri sa iyo, kumakanta sa iyo, kasabay ng iyong mga anak na ibinigay mo sa akin. Sila ang itinuring kong mga kapatid. Kaya nga, si Panginoong Jesucristo, no? Si Panginoong Jesucristo ay ang ulo, the head of the body of Christ. The head of the body of Christ, si Panginoong Jesucristo, at tayo ang mga katawan. Kaya nga tayo ay itinuring na mga kapatid ni Kristo. You are no longer a slave, but my friend. Ang sabi doon ni Panginoong Jesucristo. No? At dahil sa kanyang sakripisyo sa Kalbaryo, siya ang itinuring natin na highest priest. Sabi dito, sa 16, kaya malinaw na hindi ang mga anghel ang tinulungan ni Jesus, kundi ang lahi ni Abraham. Tayo ang mga lahi ni Abraham. Nandito tayo sa 17. Ito ang dahilan kung bakit kinakailangang magkatawang tao si Jesus upang maging katulad siya ng mga kapatid niya sa lahat ng bagay.
Sa ganoon siya ang magiging punong pari nila na maawain at tapat na makapaghandog sa Diyos para sa kapatawaran ng mga kasalanan ng tao. At dahil siya mismo, yan ay nasa 18, at dahil siya mismo ay nakaranas ng mga paghihirap ng tukso, mga paghihirap ng tinukso siya, matutulungan niya ang mga dumaranas ng tukso. So, nagpakatawang tao si Panginoong Hesukristo, hindi para sa kanya, kundi para sa lahi ni Abraham. Nagpakatawang tao siya, hindi para sa mga anghel, kundi para sa lahi ni Abraham. Upang sa ganun, magapi niya ang kamatayan na kinatatakutan ng tao. So kung tayo ay na kay Kristo na, hindi natin kinatatakutan ang kamatayan sapagkat alam natin na pagkatapos ng buhay dito sa lupa, tapos na ako, I am done with my role. Tapos na ang papel ko. Ang tanong, nagampanan ba natin yung ating papel ng maayos, ng may katapatan, na may dignidad, na ang ating layunin, ang ating hangarin ay upang mapurihan lamang ang Diyos Ama? Nagkaroon ba tayo ng confidence na anuman ang mangyari sa mga buhay natin, kunin man tayo ng Diyos Ama anytime, ay alam natin na ang patutunguhan natin ay hindi ang ikalawang kamatayan, kundi ang ikalawang pagkabuhay doon sa langit na kung saan inihanda ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya sabi niya, 'di ba, sa mga disipulo niya nung siya na rapture, I will go ahead of you, I will prepare a place for you in heaven. So kung tayo man ay kukunin na ng Diyos bago pa man ang rapture, at alam natin na tayo ay mga Kristiyano, born again Christians, binaptismo sa tubig, silyado ng banal na Espiritu, hindi tayo matatakot sa kamatayan na yan sapagkat si Panginoong Hesukristo ay nagapi na niya ang kamatayan na yan. At siya ang itinuring natin na high priest. Noong panahon ng lumang tipan, ang mga high priest, sila ang mga sacrificial offering. Sila ang kumukuha ng mga offering ng mga Israelites para sa kanilang kasalanan, at posible na ang kanilang mga buhay ay maaring mamatay kung hindi tinanggap ng Diyos Ama ang offering ng mga Israelites na ito, ang kanilang buhay ay posibleng mawala. Yun ang kahulugan ng high priest. So yung high priest na yan, pag nag-o-offer na yan sila, mayroon yan silang bell sa mga paa nila. At itong mga Israelites na nag-o-offer ng mga bagay, ng mga mga hayop na ito, depende sa anong makakaya nila, nag-aabang yan hanggang sa makita nilang muli, hanggang sa tumutunog yung bell na yon, na ibig sabihin, pag tumutunog pa yung bell na yon, buhay pa yung high priest. Pero kapag hindi natutunog ang bell na yon, at hindi na makalabas doon sa tabernacle, doon sa Holy of Holies, na kung saan hindi pwedeng kung sino-sino lamang ang pumasok doon, kundi yung mga high priest lamang ang pwedeng pumasok. So, risky ang pagiging high priest sa panahon ng lumang tipan. Subalit, sa panahon ng bagong tipan, kung nakita nyo ang movie, nandoon pagkatapos na si Panginoong Hesukristo ay ipinako sa cross at sinabi niya, Father, I commend my spirit to you. So,
Isinuko na ni Panginoong Jesucristo bilang tao yung kanyang espiritu sa Diyos Ama. Isinuko na niya. So, nang isinuko na niya, doon naman sa templo, na kung saan nandoon ang Holies of Holy, nandoon ang covenant na pinagkasunduan ni Moses at ng Diyos Ama sa burning bush. Ang nangyari doon sa covenant box na yon ay nahati. Na ibig sabihin nun, this is not applicable anymore. Tapos na. Tinapos na ng anak ng Diyos ang sacrificial offering, the ultimate offering na hindi kayang gawin ng karaniwang tao. At si Panginoong Jesucristo na ang naging high priest natin kung saan siya ay maawain. O anong sabi dito? Siya ang ating high priest. Siya ang ating punong pari. So bakit sinasabing punong pari? Sapagkat di lang natin alam, yung mga high priest na yan. Ano bang ginagawa ng mga high priest na yan? Ganito yung high priest. Ang mga buhay nila, mga katinjisas, ay napanganib. Kapag sila ay nakadestino, diba si Zachariah, yung tatay ni John the Baptist, high priest siya eh. So, mayroon lang silang mga schedule sa kanilang pag-o-offer. So, posibleng hindi na sila makakauwi sa kanilang mga bahay kapag hindi nagustuhan ng Diyos Ama ang mga ino-offer ng mga Israelite. No. So, siya ngayon ang pumapasok doon sa Holy of Holies. So, sinasakripisyo nila ang kanilang mga buhay. Pero si Panginoong Jesucristo, kahit na sinakripisyo ng high priest yung mga buhay nila, kahit ang dami ng mga dugo dyan, ng mga kalapati, ng mga lamb, no, mga tupa, ano pa mang mga kalabaw, ano pa mang ibang mga hayop, ay hindi pa rin sapat ang sakripisyong ginawa ng mga Israelita sa pamamagitan ng punong pari. Hindi pa rin sapat. Kailangan pa rin nilang magsakripisyo. Kailangan pa rin nilang magsakripisyo. Magsakripisyo. Sunod na naman, balik na naman, magsakripisyo. Hindi sapat. Kulang. Subalit, pagdating ni Panginoong Jesucristo, ang sakripisyo ni Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang dugo ay sapat na. Isang beses lang niyang ginawa na ang kanyang sakripisyo. Ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Isang beses lang. At yun ay sapat na upang mailigtas. Upang mailigtas ang buong sanlibutan at mangyari ang ipinangako ng Diyos Ama sa John 3:16. Sapat na ang isang sakripisyo ng punong pari. Sinakripisyo niya ang buhay niya eh. Namatay siya. Kagaya ng pagsakripisyo ng mga punong pari sa lumang tipan. Subalit, ang kaibahan, itong mga punong pari sa lumang tipan na namatay nang dahil sa pagsakripisyo nila sa mga Israelite, hindi sila muling nabuhay. Inilibing sila ang kanilang katawan, ang espiritu nila ay nandoon na sa langit. Pero itong ating high priest, si Panginoong Jesucristo, hindi siya sinatawag na highest priest sapagkat wala siyang kakumpara. Nag-iisa lang ang ating high priest eh. Nag-iisa lang siya.
Nag-iisa lang siya. Kaya wala siyang mga superlative, comparative, no? Kung alam niyo yung adjectives ba, no? Yung mga pang-uri. Wala. High priest. Ibig sabihin nun, punong pari. Walang pwedeng ikumpara. So si Panginoong Hesukristo ang naging high priest natin, isinakripisyo niya ang kanyang buhay ng isang beses lang upang kung sino man ang maniwala sa kanya ay hindi mamamatay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya wala nang karapatan o wala nang kapangyarihan ang kamatayan sa mga buhay natin sapagkat tapos na tayong namatay at muling nabuhay sa Espiritu. Ang ating katawang lupa ay mamamatay sapagkat yun ang kanyang destinasyon. Hindi immortal ang katawang lupa natin. Kaya nga tayo tumatanda, tayo'y nagkakakulubot, ang ating mga balat ay kumukulubot, di ba? Bakit? Kasi mortal ang katawan ng tao. Subalit, kung tayo ay muli nang nabuhay sa Espiritu, sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Panginoong Hesukristo, at tayo ay nabaptismo sa tubig, hindi na tayo muling mamatay sa Espiritu. Ang ating mga Espiritu ay mga immortal na. Bakit? Yun ang pangako ng Diyos John 3:16. Yan ang pakahulugan ng John 3:16. Isang beses lang nagsakripisyo si Panginoong Hesukristo bilang ating punong pari. At kung anuman ang mga nararanasan ng tao ngayon na paghihirap sa pamamagitan ng mga tukso, hindi exempted si Panginoong Hesukristo sa mga tukso na yon. Naging tao siya, nagpakatawang tao siya, na may laman at may dugo upang maranasan din niya ang mga pagsubok na ating nararanasan upang maintindihan niya tayo at matulungan niya tayo kung paano natin maiwasan, kung paano tayo makalampas, kung paano tayo magtagumpay sa mga tukso na ito, sa mga pagsubok na ito, sapagkat siya ang ating eldest son, eldest brother. Siya ang ating punong pari na maunawaan, na nakakaintindi sa ating mga kahinaan. Kaya nga dapat mga ka-Team Jesus, hindi tayo magrebuilde kay Panginoong Hesukristo kung ano man ang mga nangyayari sa buhay natin, kundi mas lalo pa sana tayong sumubsob doon sa presensya niya. Mas lalo pa sana tayong yumakap sa Kanya. Yakapin mo ako, Panginoong Hesukristo, sapagkat ito ang aking sitwasyon sa buhay. Ito ngayon ang hirap ko, ang mga pagsubok na aking nararanasan. Yakapin mo ako. Ikaw, di ba yung eldest brother na mabuti na sabihin natin responsable? Siya man ang tinitingnan ng kanyang mga kapatid. Kaya nga yung eldest brother, pinagdadasal natin yan. The first fruit kasi yan. Halimbawa, no? Mayroon kaming eldest brother, eldest son, si
Kuya GV. So siya ang tinitingnan ng kanyang mga kapatid. Ngayon, napakabuti ng Diyos. Halimbawa, sila nandoon, ako wala. Nandito ako. Pero nandoon si Kuya na nagtumitingin sa kanyang mga kapatid. Anong nakikita niya? Siya ang nagdidisiplina sa kanyang mga kapatid. Kasi wala ako doon, hindi ko man nakikita. Siya ang nakikipag-usap sa kanyang mga kapatid. Siya ang nagsasabi, sabi ko, Kuya, itong sitwasyon namin dito, yan yung sasakyan ng Diyos, sumabog, ganito, may babayarin pa ako dyan. Kami, nagbayad kami ng 16,000 plus dyan para i-repair, ganun. Pero ano nangyari, ganyan. Ma, walang hayaan mo na, no? Huwag kang mag-aalala dito sa amin. Huwag kang mag-aalala dito sa amin. Ano? So, nandoon yung eldest son na siyang maunawain, na tumutulong sa kanyang mga kapatid kung ano man yung sitwasyon nila, anong problema nila, anong mga struggles nila, ganyan. Nandoon yung eldest son na gumagabay sa kanila, na magkasama silang lahat, magsabay-sabay silang kumain, mag-fellowship sila, mag-bonding sila. Ganun yun eh. Kayong ating eldest son, yung mayroon kayong eldest son ninyo, i-mold ninyo yung mga anak ninyo, yung mga lalaki, na magkaroon ng pusong maunawain sa kanyang mga kapatid, alagaan ang kanyang mga kapatid. Nakita ko nga dyan nagpost si Sis Lisa sa kanyang eldest son, 13 years old, na kung saan yung kanyang anak na nag-birthday, yung kanyang anak, teenager na, kasi 13 years, nag-umpisa ang pagiging teenager, na yung kanilang anak ni Brother Sandy ay tumutulong sa kanya, yan, doon sa bahay nila, gawaing bahay, nagbabantay sa kanyang mga kapatid. Yun ang kuya Dapat yung inyong mga kuya, yung inyong mga anak, panganay, yun dapat ang mangyayari. Kung ang inyong mga anak na eldest ay naging rebelde sa inyo, maaring kayo rin ang naging dahilan kung bakit naging ganun ang inyong mga anak. Ang inyong mga panganay na anak. Kasi yun ang nakikita nila sa inyo kung sino kayo Pero, nung mga time na yon, hindi pa kayo mga Kristiyano totoo, hindi pa kayo mga born again Christians, at may mga ginawa kayo na maaring yun ang nagbibigay ng pain, ng galit sa mga panganay na anak nyo. Kaya nag-rebuild sila. So, paano ninyo babaguhin yung mga anak na yan? Iluhod ninyo yan kay Panginoong Jesucristo. Naunawaan niya na noong mga panahon na yun, hindi pa kayo Kristiyano, maaring may mga ginawa kayo na yun ang nagpaparebuild sa mga anak nyo. Iluhod nyo. Iiyak nyo. Kay Panginoong Jesucristo, i-offer nyo sa Kanya ang anak nyo. Salamat sa Diyos na mayroong kaming kuya na nakakaunawa. Ang bait ni kuya. Ayan siya, si kuya ang nagbayad sa ganyan. Si kuya ang salamat sa Diyos. No? Na maunawain, na matulungin. Kung ang inyong eldest ay nagrebelde, ihingi ninyo ng tawad yan sa Panginoon at bumalik kayo sa mga sarili nyo, nagkamali kami. So, dapat kayo ang magpakumbaba doon sa inyong anak. Hindi yung kayo ang ma-pride sa mga anak nyo, gayong kayo rin ang dahilan kung bakit nagkaganyan yung mga anak nyo. Hindi kayo naging mabuting magulang sa kanila, hindi kayo naging mabuting modelo sa inyong mga anak, kaya nagkakaganyan ang mga anak nyo. Sa makatuwid, ihingi nyo yan sa Diyos ng pagpapatawad. Sabi doon sa salita ng Diyos, di ba?
Parents, do not provoke your children. Oh. At kausapin ninyo ang inyong anak at humingi kayo ng kapatawaran. Patawarin mo ako, anak, nagkamali ako. Hindi yung ikaw ang ma-pride. Tuturuan mo yung anak mo, sisigawan mo yung anak mo. Paano yan matututo at paano yan na magbago kung hindi niya nakikita sa inyo mismo ang pagbabago na dapat mayroon kayo kung may Kristo na kayo sa mga puso nyo? Kayo tayo ang magpapakumbaba. Bakit ako magpapakumbaba? Ako ang magulang. Dapat ang anak ang magpapakumbaba sa magulang. No! Ikaw, magulang, responsibilidad mo na ituwid ang iyong mga anak at dapat na ikaw ang maging modelo sa kanila. Pero kung hindi ka naging mabuting modelo sa kanila, kailangan kang magpakumbaba nang sa ganoon, baguhin ng Diyos, no? Baguhin ng Diyos ang mga anak natin dahil tayo muna ang binago niya. Kailangan magpakahinahon ka kung kausapin mo yung anak mo. Dahil may sarili na yung isipan eh. Kung nasa teenager na yan, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, yan kasi yung 7 years na yan yung crucial years sa mga bata, na kung saan nandiyan sila, confused ang mga batang yan eh, confused na ganin. Andoon ang mga magulang dapat. Kaya ang teenagers, yan ang may pinakamaraming yung mga juvenile. Yung mga juvenile delinquencies, yan yung nagre-rebelde sa mga magulang, naglalayas, na ganyan. Bakit? Sila yung mga confused. Confused sila eh. Yung mga time na yan, yung mga teenagers, confused sila sa mga time na yan. Kailangan na ang mga magulang ang nandoon upang maging gabay sa kanila. Mahinahon kayo, ano bang gusto mo? Ano bang ganyan. Anak, ito kasi yan. Pagdasal natin, patawan mo ako. Kagaya ko, halimbawa, sorry lang ga, nakalimutan ko lang ga, ganito kasi patawarin mo ako, anak. Kailangan nating maging mapagkumbaba. Hindi yung tayo ang magsasabi na, ako ang magulang mo, sundin mo ako, kasi ganito, ganyan. No! May isip na yung mga yan eh. Kailangan na maintindihan din nila, makita din nila na tayo ay nagsisisi rin sa ating mga nagawa laban sa kanila. Na nagkaroon ng maltreatment yung mga batang yan dahil sa ating pride bilang magulang, dahil sa ganyan bilang mga magulang. Para maunawaan nila, nagbago ng mga magulang ko, nagsisi sila, ma. At kung makipag-usap tayo, pag gawin mong mahinahon, hindi yung, ako ang iyong otoridad, ako ang iyong ina, ako yung ama mo, respeto mo ako. Hindi mo pwedeng ituro, hindi mo pwedeng i-command ang pagrespeto. Ang pagrespeto, it is being earned. We earned it. So kung hindi tayo karapat-dapat na irespeto, bakit? Kasi hindi man natin ipinakita na nirirespeto din natin sila. Kaya dapat, magpakumbaba tayo at sabihin natin, patawarin mo ako, anak, nagkamali ako sa aking mga iniisip, sa aking mga ginagawa. Para kasi tayong mga sundalo ba na, no! Huwag! Hindi! Ganito! Ganyan! Oh! Gano'n! Ganito! Naman! Yan! Ganon! Ha? Hindi yun eh. Ang mga magulang na may Kristo dapat ay guided by the Holy Spirit at irespeto natin yung mga anak natin. Tayo lamang anak. Ito yung nasa Biblia. Sinasabi sa Biblia, ganito, ganyan. Pinagdadasal kita na ituro ng banal na Espiritu sa iyo ang tamang landas.
Subalit, hindi ako pwedeng mag-insist sa'yo na yan ang gawin mo. Dahil ikaw, kung ano man ang desisyon mo, hindi ka exempted sa magiging consequence ng desisyon mo. Ang akin, ayoko na kung magkamali ka man, ganang ginagawa ba ng tatay ko sa amin? Araw-araw nagsisermon yan. Ay, tingnan niyo yung iyong kapatid na yan, no? Ayan, na ang pangalan niyo, nag-rebuilde, ganito, 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 ganyan. Paano naman hindi mag-rebuilde si Manang na siyempre part man yan ng pagiging teenager natin na agresibo tayo, na in love tayo, di ba? Part man yan ng pagiging teenager natin. O yung mga magulang, hindi ka pwedeng mag-nobyo, hindi ka pwedeng mag-nobya, hindi pwede, hindi pwede, hindi pwede. O, paano yun? Di part man yan ng growing up. Hindi na natin alam kung paano i-adjust sarili natin pag na-in love. Kaya pag na-in love na wala mang kamalay-malay, hindi nasanay sa sakit or what, pain, kaya magpakamatay. Kasi di man nila alam kung paano. Sa halip na, mayroon ka na bang crush? Mayroon ka na-in love ka na ba? Part man yan ng pagiging teenager kasi. Na-in love ka na ba? Ganyan. Sir, okay lang yan dahil part man yan ng growing up mo. No, part man yan ng growing up mo, pero be responsible enough. Ano ba ang prioridad mo? Ang pag-aaral mo o pag-nobyo-nobyo mo? Yung pag-nobyo-nobyo mo dyan, okay lang yan, basta alam mo na anong prioridad mo. Ganon dapat, hindi ka pwedeng maganyan, hindi ka pwedeng maganyan, hindi ka, o di nag-rebuild yung anak nyo ngayon, ano na ngayon, sakit yan sa puso nyo, tinik sa puso nyo. Ikaw ang gumawa niyan eh. Salamat sa Diyos, kahit yung mga magulang namin, sobrang higpit, kasi pinaliwanag ng tatay namin, na ayaw niya, na magaya kami sa kanila, na naghihirap. Naghihirap ba sa buhay? Sapagkat hindi sila natapos sa kanilang pag-aaral, nag-asawa sila dahil mas inuna nila yung kanilang mga nararamdaman, no? Nasa 20s pa lang, 22 yata si nanay, 25 si tatay, nag-asawa na mga ganyan siguro, hindi pa sila handa, no? Nakadepende lang sila sa mga kapatid niya, kay Tia Berta, ganyan. Nang mag-asawa na, di sila na lang. So, ang hirap ng buhay. So, ayaw nila na magaya kami sa kanila. Kaya gusto nilang ituwid tayo. Subalit, hindi nila naintindihan din na ang mga anak ay mayroong proseso. Kaya nga mayroong infancy, di ba? Childhood, mayroong adolescence, mayroong pagiging young adult, mayroong stage ang tao eh. Ang sa atin, no, hindi pwede. Yan, paano ngayon yan? Nag-rebuild ang inyong panganay na anak, pero tingnan mo si Panginoong Jesucristo, siya ang ating panganay na kapatid. Hindi siya rebuild. Ang sabi niya, I came not on my own will, but to fulfill, to do the will of my Father in heaven. Sundin ang kalooban ng Diyos Ama. Diba? Kaya, rebuke Israel tuloy tayo ngayon. Tingnan niyo, si Panginoong Jesucristo ang ating punong pari. Punong pari. Kaya, ano man ang ating mga pagsubok, ibigay natin sa Kanya, Panginoon. Ito po, nagkamali po kami kung paano namin pinalaki itong aming anak, kaya nagkaganito ito. Patawarin mo po kami, Lord. So, ibaba nyo yung pride ninyo at kausapin nyo ang anak nyo. Mag one-on-one kayo, heart-to-heart kayo. At anak, patawarin mo ako, ipaliwanag mo sa kanya, ang hangarin ko lang naman ay mapabuti kayo dahil tikita nyo naman yung hirap natin sa buhay.
Kasi kami, nag-asawa kami ng nanay mo, mama mo na hindi pa kami handa. Kaya ang iniisip namin kung ano man ang pwede naming magawa para sa kabutihan nyo, ay gagawin namin para sa ganoon ay makita namin pagdating ng panahon na maayos ang pamumuhay nyo, ganyan. Ipaliwanag nyo yan! Oh, hindi yung, ano nyo yung otoridad ninyo, na wala naman sa tamang lugar. Ako magulang mo, irespeto mo ako. Paano ka irespeto? Hindi ka nga nagrespeto sa mga anak mo eh. No? Ganon yun mga ka-Team Jesus. Kaya hinihingi natin sa banal na espiritu ang gabay. Lord, help me. Hindi ko kaya to mga anak na to. They are not mine, they are yours. Kaya nga, binibigay natin sa hindi natin ang aking anak. Mga anak ng Diyos, mga anak mo yan. Ako ay steward lang, tagabantay. Kaya gabayan mo ako, wala akong magagawa kung wala ka. Kailangan mong ipaunawa yan. Para ako, albawa sa mga bata. Sabi ko, langga, ganito kasi yan. Alam nyo kung bakit si mama, sinasabi ko yan sa inyo. Dahil, nakaranas din kami ng mga paghihirap eh. Wala kaming baon, basta makapag-aral, no? Ang tiyan, kumukulo-kulo, kasi walang laman ang tiyan, pero kailangang mag-aral. Kaya ngayon ako na, nandito ako, may trabaho ako, pinapaalala ko sa inyo, na huwag kayong magpalipas ng pagkain, dahil nakakasira yan ng utak ninyo. Lalo na nag-aaral kayo, kaya nga may mga baon kayo. Dahil, kung nagugutom kayo, ini-imagine ko yung sarili ko nung mga time na yun, nagutom na ako, pero wala akong baon. Nakikita ko lang yung mga kaibigan, klase ko, kumakain sila, lumulunok. Bakit? Wala akong pambili eh. Kaya pinapaliwanag ko sa mga bata, kaya kayo langga, meron kayong baon. Dahil, ayaw kong magaya kayo sa akin na naghihirap. Ayusin ninyo mga buhay ninyo. Dahil wala akong pwedeng maibigay sa inyo. Wala ka nang pwedeng maibigay sa inyo. Kundi ang aming pananampalataya kay Kristo. At kung anumang mayroon na ibinigay ang Diyos sa amin para sa inyo. Habang may pagkakataon pa. Ganon yun mga ka-Team Jesus eh. Para yung ating mga panganay, magiging katuwang natin doon sa pag-aalaga dyan sa mga anak natin. No? Hallelujah. Yun, ayun. Tingnan ninyo, yung aming batchmate, dalawa sila. Dalawa sila nakapag-review pa, nakagraduate, ayan, ka-batchmate namin, nakapag-review, nag-graduate, nakapag-review, nakatake ng exam sa teacher's board. Pero ano nangyari? Nakapasa pagdating ng November, nakapasa sa board exam. Subalit, wala na. Patay na sila eh. Nasayang ang lahat ng kanilang sakripisyo. Sa loob ng 4 na taon, kami kasama doon sa aming room na nandoon kaming lahat, mga practice teachers, ganyan. May cracker ka dyan. Ito, cracker, ganyan. Gumagawa ng mga lesson plan. Hanggang ngayon, ang tagal na ng panahon na yun, mga ka-Team Jesus. Ang tagal na yun. Ay, kung naaalala ko ang mga yun, hindi pa rin nawawala yung pain. Kaya sinasabi ko yun sa mga bata, na huwag ninyong pabayaan ang inyong mga katawan, ang inyong mga pagkain. Kasi, dahil busy-busy sa pag-aaral, ganito, ganyan. Tapos, useless ang lahat ng yan eh, kung mamatay ka. Useless ang lahat. Pati ang inyong mga magulang, na siyang nagsasakripisyo, para matapos kayo, kahit sila mismo ay walang makain, kahit pagod na ang katawan, nagtatrabaho pa rin para sa mga anak, para matapos magkaroon ng maayos na pamumuhay. Pagkatapos mangyari lang yan sa mga anak nila. That is so painful.
Kaya ipinapaliwanag natin yan sa mga bata. Langga, huwag niyong kalimutan. Yung, mama, nagtitipid ako kasi ganyan, no. Kaya nga, may baon kayo para kung sa panahon na gutom kayo dahil hindi pa nakakain na nagmamadali, meron kayong pambili ng pagkain. No? Oh, hallelujah. Father God, in the name of Jesus, salamat po. Panginoong Jesucristo, ikaw ang aming punong hapari. You are our highest priest. Naranasan mo rin ang mga paghihirap bilang isang tao. Ikaw ang aming panganay na kapatid. Hindi kami nag-iisa, kasama ka namin, Panginoong Jesus. Ikaw ang nag-aalaga sa amin. Sa mga panahon na kami ay lugmok. Sa mga panahon na di na namin kaya ang mga pagsubok. Na sa akala namin di na namin kaya ang mga pagsubok. Nandiyan ka. Hindi na kami nakakalakad. Yun yung footprints in the sun. Hindi na kami nakakalakad. Dahil lupay-pay na kami, pagod na kami. Subalit nakapagpapatuloy pa rin kami harapin ang mga pagsubok sa buhay. Dahil nandiyan ka. Dahil kasama ka namin. Dahil ikaw ang nakakaunawa sa aming mga kahinaan. Dahil ikaw ang nakakaunawa sa aming mga tukso na kinakaharap. Maraming salamat po, Panginoong Jesucristo. Salamat sa ultimate sacrifice na ibinigay mo para sa aming kaligtasan. Salamat po, Panginoong Jesus. Kaya wala kaming the best na pwedeng maibigay sa iyo, maihandog sa iyo, kundi ang aming mga buhay na habang kami ay may hininga, na habang kami ay mayroon pang lakas, habang kami ay nagigising sa araw-araw, ay magamit mo ang aming mga katawan, magamit mo ang aming mga buhay para sa iyong kapurihan. Convict our hearts, Holy Spirit, na hindi lamang kami maging kontento na nakarinig sa iyong mga salita, kundi kami ay maging full-time na mga manggagawa mo in the vineyard, saan man kami dinala, sa aming office, sa isang trabahuan, na marami kaming mga kasamang mga trabahante, sa paaralan, kung kami ay mga guro, kung saang mga lugar, kung anong aming mga katawagan. Lord, gamitin mo ang aming mga buses, gamitin mo ang aming mga bibig, upang sa ganoon mamunga kami. Maipakita namin sa pamamagitan ng aming mga testimony ang iyong kabutihan, ang iyong kapangyarihan, ang iyong pag-unawa, ang iyong pagmamahal na walang hanggan. Doon sa mga taong walang alam tungkol sa iyo. Doon sa mga taong hindi nila naunawaan ang iyong pagsakripisyo para sa mga buhay nila. Hallelujah. Napakabuti mo, Holy Spirit. Thank you for the revelation. Woo! Holy Spirit, we glorify the God Almighty for honoring us. Holy Spirit, for being with us. Thank you so much. At naunawaan namin ang mystery ng sakripisyong ginawa ni Panginoong Jesucristo sa mga buhay namin. Yes, Holy Spirit. Thank you. Tulungan mo po ang bawat isa, ang mga magulang na nandito, na sila po ay nag-i-struggle kung paano disiplinahin, paano ituwid, paano pangalagaan, pamahalaan ang kanilang mga anak. Panginoon, let your wisdom and understanding be upon them. Kung paano nilang gawin, anong gawin nila upang ang kanilang mga anak, Lord, ay maging mabuting mga bata, mabuting mga anak. Lalo na ang kanilang mga panganay, ang aming mga panganay na anak. Panginoong Diyos, oh hallelujah. Na maging mabuting mga magulang kami, maging mga responsableng mga magulang kami, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa rebuke.
Thank you, Lord, sa iyong kabutihan. Thank you, Father God. Basbasan mo ang bawat isang nandito. Pour out your fresh anointing upon each of us, sa mga magulang na mga nandito, Lord. Basbasan mo sila, Panginoong Diyos, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, na maging modelo sila, maging mabuting ehemplo sila ng kanilang mga anak. Upang sa ganoon, irespeto sila ng kanilang mga anak, habang kami bilang mga magulang ay nirerespeto rin namin ang mga karapatan ng aming mga anak. Oh, hallelujah. Salamat po sa lahat ng iyong mga pagpapala. Salamat po, Panginoong Jesucristo. Lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. In Jesus' name and the Holy Spirit. Amen! Hallelujah! God is good. 7:48 na. Hallelujah. Napakabuti ng Diyos. Ang sarap ng mensahe na inilahad ng Banal na Espiritu sa araw na ito. To God be the glory. Kaya kayo ng mga magulang, i-claim ninyo. Kailangan nga nating i-declare araw-araw. I declare the renewal of my mind. I declare the renewal of my heart. I declare that I am blessed. I declare that my mind is healthy. My body, my internal organs are healthy. I declare that I am healthy. Dapat nating dapat nating i-declare yan. I declare that I am blessed. I declare that I am rich through Christ Jesus. Hallelujah. Ganon dapat ang gawin natin, mga kating Jesus. I declare na ako ay mamunga. Na marinig natin ang discernment ng Holy Spirit, nang sa ganoon ay mamunga tayo at hindi tayo ilaglag, isumpa ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat hindi tayo namunga, mga katim Jesus. Okay? Hanggang sa muli, Jesus loves us and God bless. Bye-bye. Thank you.